Labaw Dunggon, Epikong Bisaya. Si Labaw Dunggon ay anak ni Anggoy Alonsina at Boyong Paubari. Siya ay napakakisig na lalaki na umibig kay Abyang Ginbitinan. Binigyan niya ng maraming regalo ang ina ni Abyang Ginbitinan na si Anggoy Matang-Ayon upang pumayag lamang na makasal ang dalawa. Inibitahan niya ang buong bayan sa kanilang kasal. At hindi nagtagal ay umibig siyang muli sa isang magandang babae na nagngangalang Anggoy Doronoon. Niligawan niya ito at hindi nagtagal ay sila naman ang nagpakasal. At muli ay umibig si Labaw sa isa pang babae na nagngangalang Nagmalitong Yawa si Nagmaling Diwata. Ngunit ang babae ay nakasal na kay Boyong Saragnayan na katulad niya na may kapangyarihan din. "Patayin mo muna ako bago mo makuha ang aking asawa," sabi ni Boyong Saragnayan sa kanya. "Handa akong kalabanin ka," sagot ni Labaw kay Saragnayan. Naglaban sila ng maraming taon gamit ang kanilang mga kapangyarihan, ngunit hindi mapatay ni Labaw si Saragnayan. Mas malakas ang kapangyarihan ni Saragnayan kaysa kay Labaw. Natalo si Labaw at siya ay tinali at ikinulong sa kulungan ng baboy ni Saragnayan. Samantala, ang kanyang mga asawa na si Abyang Ginbitinan at Anggoy Doronoon ay nanganak sa kanilang panganay. Tinawag ni Abyang ang kanyang anak na si Aso Mangga at si Anggoy Doronoon na Boyong Baranugon. Gustong makita ni Labaw ng kanyang dalawang anak at nagpasya na hanapin siya. Sa tulong ng bolang kristal ni Boyong Baranugon ay nalaman nila na bihag siya ni Saragnayan. Ang dalawang magkapatid ay nagtagumpay sa pagpapalaya sa kanilang ama na napakatanda na at ang kanyang katawan ay nababalutan na ng mahabang buhok. "Kailangan niyo munang malaman ang sekreto ng kapangyarihan ni Saragnayan bago niyo siya labanan," sabi ng Labaw sa kanyang dalawang anak. "Opo, ma," sagot ni Baranugon. "Ipapadala ko sina Taghoy at Duwende kay Abyang Alonsina upang itanong ang sekreto ng kapangyarihan ni Saragnayan." Nalaman ni Baranugon kay Abyang na ang hininga ni Saragnayan ay itinatago at pinangangalagaan ng isang baboy ramo sa kabundukan. Siya at si Aso Mangga ay nagtungo sa kabundukan upang patayin ang baboy ramo. Kinain nila ang puso nito na siyang buhay ni Saragnayan. Biglang nanghina si Saragnayan. Alam niya kung ano ang nangyayari. Nagpaalam na siya kay Nagmalitong Yawa. Handa na siya upang kalabanin ang dalawang anak ni Labaw. Si Baragonon lamang ang humarap sa kanya sa isang madugong labanan. Napatay siya ni Baranugon sa isang mano-manong laban. Pagkatapos ng labanan ay hinanap nila ang kanilang ama. Nakita nila na siya ay nakasilid sa lambat ni Saragnayan. Natakot sila sa mga kapatid ni Saragnayan. Pero nilabanan at pinatay silang lahat ni Baranugon. Pinalaya na kanyang mga kapatid ang kanilang ama na si Labaw sa lambat. Nang makita ni Abyang Ginbitinan at Anggoy Doroonan si Labaw, ay napaiyak sila sa bigati. Nalaman nilang hindi na makarinig si Labaw at hindi na rin nito nagagamit ang kanyang pang-iisip. Pinaliguan nila ito, binihisan at pinakain. Inalagaan nila ito ng mabuti hanggang sa unti-unti nang bumalik ang malusog na katawan nito. Samantala, si Boyong Humadapnon at Boyong Dumalapdap, mga bayaw ni Anggoy Ginbitinan, ay ikinasal kina Burigadang Pada Sinaklang Bulawan at Lubay-Lubyok Hanginon Mohuyok-Huyokon. Ang dalawang babae ay ang magagandang kapatid ni Nagmalitong Yawa. Nang malaman ni Labaw Dunggon ang kasal, sinabi nito sa dalawang asawa na nais niya mapakasalan si Nagmalitong Yawa. Nagulat sina Abyang Ginbitinan at Anggoy Doroonan sa sinabi ng asawa at dahil mahal na mahal nila ang asawa ay tinupad nila ang kahilingan nito. Humiga si Labaw sa sahig at pumatong ang dalawang babae sa kanya. Naibalik ang kanyang lakas at sigla ng isip. Masayang masaya si Labaw at ang kanyang tinig ay umaalihaw sa buong